Okey, inanalyze ko sa mga nadinig ko sa takbo ng hearing, uh, at sa nadinig ko din sa mga vlogger. Okey, kaya may mga taong maka-Duterte kasi kita ng mga tao kung ano ang ginagawa ni Duterte na sang-ayon sila na itong mga ginawa ni Duterte sa mga adik ay parang nagiging dahilan kung bakit, yung mga hindi apektadong pamilya 'no, kung bakit parang tanggap nila ang ginagawang gano'n na ina pinapatay yung mga adik at kahit nadamay pa yung iba kasi parang parang nakita nila na naging mas tahimik ang komunidad nila. Kasi hindi naman marami naman sa mga tao na hindi nakita yung mga bumalagta diyan tulad ng sinabi ng, mga may mga nakausap tayo na pag-uwi nila nakita nila sa bandang mga liblib. Hindi gaano nakita sa karamihan 'no. So, iilan lang mga naapektuhan kaysa sa maraming nakakita na na nagiging peaceful ang peaceful ang lugar nila, okey? Kahit example may driver akong nakausap na 'pag nagpunta sila ng pier, hindi nila inaalala yung merong magnakaw ng battery, mang-hold up. So, yun ang nakikita kong nagustuhan ng tao 'no, sa pamamagitan ni Duterte, ni former President Duterte. Now, ang ang taong hindi nakapanood doon sa Quadcom, yung mga na-reveal doon na mga nangyayari na katulad nun, mayroong nakahuli ng bulky o malaking halaga ng droga na sa Quadcom may nag-witness na kasama niya ay nawala dahil sa pagkahuli niya ng parang kung totoo yun, gumawa lang naman ng tama, pero na dahil sa may sinabi nilang, um, may kinalaman basta sa Quadcom ano. So, ayaw kong banggitin yun, basta dahil sa lumabas sa Quadcom na hindi naman maraming tao yung mga tao na hindi naman nakaabot sa kanila yung mga ebidensya na pinapalabas sa Quadcom na sa mga taong parang tanggap nila yung mga ginawa. Kasi nakita lang naman nila, adik yun, so sakit sa o hold upper yun, sakit sa komunidad. So parang tanggap nila. Tsaka sa liblib na lugar, hindi nakakarating doon yung tulong ng gobyerno. Example, yung in-interview ni yung vlogger na Boy Bolkit, no? Na sabi nung mag-asawa na may mahirap na, di ko na ano yung lugar pero somewhere Bisaya ang salita. Tinanong sila na mayroon bang tulong na nakarating sa kanila. Sabi nila wala daw tulong ang gobyerno ngayon. Dati daw nung si former President Duterte pa, may nakarating sa kanilang tulong. So kung gano'n ang sinabi nito, ibig sabihin, maraming liblib na lugar na hindi narating ng tulong ng gobyerno. So siyempre, katulad no'n na sinabi niya na dati nakatanggap sila ng panahon ni former President Duterte. No wonder na talagang manatiling loyal sila doon. Kasi natikman nilang matulungan. So meaning, marami sa ating mga nasa gobyerno ngayon, hanggang dito lang sa mga madaling marating na lugar, pero yung mga malalayong lugar, liblib na lugar, kaya ang sabi nung ni Bolkit, na
ang mga nangyayari ay pangako lang 'pag sa eleksyon, pero pagka na-elect na, wala na. Hindi na natupad yung mga pangako ng mga tulong, kung ano man. Okey, nai-share ko lang kasi naisip ko, kasi on my part parang masakit isipin na nakikita ko sa akin 'no, nakikita ko na nagsisikap talaga ang presidente natin. Pero bakit marami pa ring lalo na yung mga hindi naka-access na yung mga balita 'no. So yung mga malalayo, hindi nila naririnig 'tong mga pagsisikap ng ating presidente na agree ako dun sa sinabi ni Finance Secretary na si Ralph Recto 'no, na ngayon lang siya nakakitang presidente na napakasipag, matalino para sa'kin, matalino, masipag, kaya masakit sa akin yung madinig ko yung parang 'di nakarating sa mga tao yung kasipagan niya. So, tama din 'tong sinasabi ngayon na yung move ng PCO 'no, na Presidential Communication Office, na ang nakikita nila ay nasapawan yung ginawa ng gobyerno kaysa sa mga kumukontra nito. Okey? So, yun nga, nag-umpisa naman ginawan ng paraan nito ng gobyerno natin. Sana ito'y ma makuha nila yung analysis na tama yung analysis nila na nasapawan, so gagawa sila ng paraan na para makarating sa tao. So, yun nga, share ko na merong na-interview si Bolki, sikat na vlogger din ito, na isang liblib na lugar hindi nakarating dun ang tulong, ang nakarating na tulong ay nung panahon ni dating, former President Duterte. Yun lang isi-share ko.